Delikado. May mga lugar sa mundo na tila ang oras ay hindi nababago. Ang pinakadelikadong gubat sa buong bansa ay aking ginalugad upang hanapin ang isang tribo na nagtatago sa bunganga ng bulkan at sa mga anino ng kagubatan. May ahas ba dito, kuya? Pero hindi magiging madali ang aking misyon. Pakamandag na ahas, bangin na matataas. Lahat to, diretso drop. Pero ang pinakadelikado ay dito ang sentro ng nakamamatay na kagat ng isang parasitiko. Ang barangay namin ay number 1 sa buong Pilipinas sa Madaya. Wala pang nakapagdokumentaryo na media sa loob ng tinatawag nilang Inang Kuweba. Wala pa nakakapasok na iba dito. First time lang ito mapapakita. Dahil sa mga bumabalot dito na misteryo. Naalala niyo yung kasaysayan ng Daily House ba yun? Dito na biktima yun. Totoo kaya na mayroon ditong nilalang na nangunguha? Ilan ba yung anak niya? Ba't naman? Apat naman. Oo. Bakit po naman? Diba po ba? O may mas nakakabahalang sanhi kung bakit maraming bisita ditong nasasawi. Relasyon namin. Kinikilabutan po ka. Samahan niyo akong hanapin ang tinaguriang huling tribo Ay, wow! at matuto kung paano mamuhay sa paraang primitibo sa mga kuweba ng Taot Bato. Sila rin yung Taot Bato. Taot Bato. Taot bato talaga yun. Nakakit na kayo doon. Ako wala kasi delikado. Wala, hindi na kaisang oras yun sa loob ng kuiba. Sa panglimang araw ko sa kagubatan, nasundan ko mga Taot Bato sa kanilang pangangaso. Pero sino nga ba sila? Ang mga Taot Bato na natiling lihim sa lipunan sa nakalipas na ilang daang siglo, pero noong dekada 70 ay nadiskubre ang kanilang tribo. Mula sa pangangaso ng paniki at baboy damo ang kanilang pagkain, at ang iba ay nakabahag pa rin. Pero ang katangi-tangi sa kanila ay sa mga kuweba pa rin sila tumitira. Sinasabing ang dating pangulo pa mismo ang nagpakilala at nagpangalan sa kanilang tribo. Ngunit di umano ay may lihim na pakay ang ilang beses na pagbisita ng dating pangulo at kanyang mga tauhan dito. At yan ay aalamin ko mamaya mula sa mga katutubo. Another day, another adventure. Nandito na tayo sa Palawan, kakalapag lang natin. Ang plano namin is makapunta doon sa cave kung saan nandun daw yung mga huling taong kuweba. Welcome to Palawan! Dito ko kayo sa ilaantay. Kaya nga, nakatago kami. So meron lang akong balita sa'yo, brother. Blindsided itong trip natin na to. Anong blindsided? Ano nga bang blindsided? 2 linggo ang nakakaraan, sinubukan kong makipag-ugnayan sa mga nangangasiwa ng kabundukan. Ngunit hindi ako nakatanggap ng malinaw na kasagutan kung kami ba ay pahihintulutan. Kaya kahit walang kasiguraduhan, ay lumipad ako papuntang Palawan. At mayroon akong importanteng kasama. Ito si Lucas, ang pangatlong miyembro ng grupo. Mag-walk-in lang tayo, doon tayo maghahanap ng contact. Gabe? Gabe, sir. Game. Go. Let's go. Familiar po kayo dun sa mga taong bato? Taot bato? Yung mga nakatira sa kuweba? Hindi mo alam yung taong bato? Dito sa city. Papasok tayo rito sa loob ng Kapitolyo. Susubok tayo magpa-assist. Nahapon po, we're planning to do a documentary film yung pong mga huling taong kuweba. Ayon sa anonymous na informante, ang huling pumuntang mga banyaga para gumawa ng dokumentaryo ay hindi natuloy kahit pa ang napag-usapang halaga para sa proyekto ay 1 million pesos. ang mga katutubo raw ay may kasalukuyang sitwasyon kaya mahigpit sila sa mga dokumentaryo ngayon. Tapos na tayo makipag-coordinate. Medyo tagilid tayo. Papunta kami ng bus station. Hindi ganun kalaki yung chance natin, boys, na makaakyat dun sa pupuntahan nating cave. Papunta na kami sa bayan kung saan magkakaalaman kung kami ay papayagan. Ang kaba ko ay walang paglagyan dahil lahat ng pagod, panahon at pondo sa paggawa ng dokumentaryo ay masasayang kung hindi kami pahihintulutan.
pupunta na kami doon sa tourism office. Bali, itatago ko na lang muna tong camera kasi medyo mahigpit daw sila for mga filming, vlogging. So, hopefully, gumana yung plano natin. Maganda naman yung intention natin na mapakita yung realidad ng meron pa palang mga last caveman. Ang plano ko sana ay ideklara na ang pakay namin ay personal lang na pagbisita. At kung papayagan ng tribo ay saka lang namin sila isasama. Yung pang sarili lang namin. Ngunit naharang na kaagad ang aking plano dahil bawal pala mag-walk-in dito. At may isa pang problema. Sarado ang bundok sa publiko. Open po kami March na po. Kaso mula Marso ay fully booked na ang pag-akyat sa buong taon ng kalendaryo. December na po kayo. Ang possible lang makakyat. Good morning! So, it is really happening. Papunta na tayo dun sa barangay. Kahapon ay hindi pa natapos ang istorya dahil nung akala kong wala ng pag-asa, Ano pangalan ng vlog mo? Tricycle po. Oh, sir, nandito sila. nakatanggap sila ng tawag para sa aming rekomendasyon. So, hindi kami papayagan kung sakasakali. Kung hindi... Hindi po sana. May mga kilala po kayo doon ng mga tao. Kamag-anak ko man yung lahat. Ay, kamag-anak na ako! Sa aking pagtatanong-tanong, nagkataon na ang nakaharap ko ay ang panibuton. Sabihin ko na lang po, pinapunta niya kami. Oo, sige, walang problema yun. Pero ang problema, Sino guide nila? Hinahanap namin kayo. Tumawag dito guys. Redo. wala sa aming guide na naiprepara. Redo. At hindi kami pwedeng umakyat na walang kasama. Mali lang, hindi kayo na-prepare ng guide. Yun nga po eh. Sabi kahapon, di ba mayroon na Sabi daw meron na daw. Kung meron na yan, meron na nag-aabang yan dito kaagad. Pero maya-maya pa, ang panibuton ay may magandang ibinalita. Benzo po. Dumating na ang guide na aming mga kasama. Pero ang aming kasama ay hindi lang guide na ordinaryo dahil siya mismo ay kabilang sa tribo. May nakita silang paakyat at alam nila ang guide ay tribo. Kilala nila. Nandyan nakaasa sa lubong dapat sila. Siya ang inaasahan kong maging susi para mapasok namin ang mundo ng mga tao't bato. Isla kayo dyan, isla. Lasan hindi po ganito karaming tao dito. Ngayon lang dahil. Opo, ganyan lang kasi marami. Naghanda na kami upang umakyat sa delikadong gubat. Kailangan natin magpasigurado. Kaya na ako mangitim, malaria. So we're going in. Pasukin na natin tong gubat, tong Singapan Valley. Yung Secrepela check. Simulan na natin to. Balitaan ko na may namatay daw na 3 dahil sa malaria. Ang barangay namin ay number 1 sa buong Pilipinas sa malaria. Number 1 ang municipality sa malaria. Number 1 ang barangay Ransang sa malaria. At itong area na pinuntahan ninyo, yan din ang pinaka number 1 sa sitio ng malaria dito. Ang binabagtas namin ay ang daan papuntang Mount Matalingahan. Ang pinakamataas na bundok sa buong Palawan na may difficulty level sa pag-akyat na 9 out of 9. Medyo madulas yung lupa. Actually, hindi medyo sobrang dulas. Bukod sa nakakubling panganib dala ng malaria, mga makamandag na ahas, bangin, May nadaanan tayong halaman. Tawag dito, lupa. Makati daw to. Sobrang kati nito. at mga kakaibang halaman ang kailangan namin bantayan. Itsura nila. Kaya hindi rito pwede ang baguhan. First time nito. Naku, baka iiyak to. Lalo pa kung ang pag-akyat ay hindi pinaghandaan. Mukhang prepared ka dyan sa footwear natin ah. At dagdag pang pasanin ang mga kahapong pinamili namin. Bibili tayo ng mga konting food, parang konting offering dun sa tribe. Lucas. Nahihilo na yata. Nadulas ka? Nadulas na si Lucas. Ako, nadulas na. Si Karen na lang yung hindi nadudulas. Hihintay natin madulas si Karen. Nagkakatuwaan pa nang maipaalala sa amin ang nakaambang disgrasya. Ilan ba yung anak niya? Anak namin, ba't namatay? 4 na mata. Oo. Bakit po naman? Ewan po ba? Mag-3 taon na. Namatay. 2 babae, 2 lalaki. Hindi ho kaya yung sinasabi nila yung sa malaria, yung sa kagat ng... Ewan po ba? Baka ba? Baka ngayon. Oo. Ang pupuntahan nyo, yan talaga ang front ng malaria. Kaya Sa lahat buong ng- Pilipinas, dito ang pinakasentro. At nung nakaraang taon, ay higit 8,000 ang naitalang kaso. Noong nakaraan ay may sumubok ditong magdokumentaryo pero sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang 3 mamamahayag. Ngunit nababalot ng misteryo ang pangyayaring ito at mamaya ay malalaman ko ang buong kwento.
Anong pakaramdam? Hindi na kaya magsalita. Dito, nakilala ko si Panglima Aredo. Kayo po mismo, doon kayo pinanganak? Dito ako pinanganak sa Taot Bato. Sa kuweba mismo? Sa Kuweba mismo. Kailan kayo umalis doon sa kuweba? Ako bago lang. Nagkaroon lang ng school, hindi na ako nakapunta sa Kuweba. Pero noon, mga 2018, 19. Doon pa kayo May nakatatira? bahay pa ako sa taas ng Kabatuan. Pumunta dito si Marcos, 1970. Ayon sa mga saling kwento, bata pa ang tatay ng guide ko nang may lumapag na isang lumilipad na sasakyan. Lulan ay ang dating pangulo at unang ginang. Dinalhan sila ng mga sundalo ng pagkain at mga probisyon, ngunit ang paulit-ulit sa kanilang pagbisita ng mga tao ng pangulo, di umano ay may lihim na intensyon, mga ginto at nakatagong kayamanan, ilang ulit na binalik-balikan. Pero sa proseso ay marami nagkasakit na sundalo at ang dahilan daw nito ay ang misteryosong nilalang na sa kuweba nagtatago. At mamaya makikilala ko kung sino or ano ba ito. May alam po ba kayo kung sino yung nakatira sa kuwebang ito? Oo. Sino po? Sino na kinikilabutan po ka? Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating na namin ang lugar ng mga Taot Bato. Bago tayo makarating doon sa pang-challenge is kailangan natin tawarin tong ilog na to. Oh my goodness. We are here. Takip silim na. Ito na yung kinatatakutan natin dahil ito yung umaatake mostly yung mga lamok. Ngayon, we're gonna add another layer of protection. Saan yung bucket natin? Oo, doon tayo ba ako? Tayo. Mamuli tayo lamok. Early morning tomorrow, bakbakin na. Hopefully, makapunta tayo dun sa mga Taot Bato. Kung totoo ba talaga na mayroon pa mga nakatira sa loob ng kuweba. Brother, good morning. Anong pakaramdam natin ngayon? Ito na yung main event natin. Medyo kinakabahan pero excited. Kasi di ko alam kung ano bang maging reaction nila sa atin pag nakita nila tayo napapalapit sa kanila. Pero plano ko i-aalay kita eh. Huwag naman. Pauwi. Anong pakaramdam? Baka panain daw ako, sabi ni Mami eh. Habang umiihi. Ito na yung highlight ng ating trip. Nakakaba kasi hindi natin alam kung paano tayo tatanggapin doon. We'll see, meron naman tayong mga guides na sasama sa atin doon. So tara, simulan na natin yung hike. Isipin nyo sa mga nakalipas na ilang daang siglo, bago pa yung mga panahon ni Kristo, hindi nila alam na may mga tao sa labas. Ang totoo ay hindi ko alam kung kami ay may dadatnan. Dahil tuwing tag-araw, ang tribo ay lumalabas ng kuweba upang mangaso at mangolekta para may provision sila pag nagtag-ulan na. Pero maaaring may isang pamilya daw na kasalukuyang nasa kuweba. Ba yung pamilya ni Panglima Dormin nasa kuweba? At maya-maya pa, May naririnig na kaming mga bata. Kung malapit na yung kuweba. Ito na yata. Ay, wow! Wow! kailangan maging maingat kami sa paglapit sa mga tribo. Baka naman magulat yung mga nakatira din sa cave. Ito na. Papasok na tayo. Dahil ang abiso kaya mahigpit ang pagdodokumentaryo. Yung mga katutubo medyo nag-a-arise na. Kasi minsan nadadatnan sila doon na nandun sila sa loob ng kuweba, nagpapahinga. Paakyat sila ng puno, paano sila ng mga... Kumbaga inakabala sila. No? Inuutosan. Pwede ba kami umakyat na? So papaunahin natin yung mga guide natin para makausap muna. Tapos saka tayo aakyat. Hindi raw sila natutuwa pag may bumibisita at naiistorbo ang kanilang pagpapahinga. Tapos may sapilitang ipagagawa para lang makuhanan ng kamera. Ako naman po, gusto ko lang yung makuha yung parang ordinary, yung daily routine lang. Yan. Tara, akyat tayo. Magandang umaga po. Ako po si Benjo po. Benjo. Manugasing salamat nakapagtawag sa atit damong lulugdongan, damong lugta. Hindi po na. Isingguling. Ay, singling po. Mag-asawa po kayo? Ah, Dokti ko sa taxi dino. pakon. Iba yung salita nila, pero yung pinakapinuno, kahit papano nakakapagsalita ng kaunting Tagalog. Napansin kong magkahalo ang kanilang kasuotan. May mga modernong suot pambayan
may nakabahagang pambaba, ngunit may t-shirt na pantaas ang ilan. Itim na yung kanilang bubong kasi sa usok. Nangitim na rin ang mga bato dahil sa usok na naipon sa nakalipas na ilang daan o libong taon. Gano'n nakatagal po yung tribo ni dito na ninirahan? Hindi pa kami tao. Kanununuan pa namin dito na siya. Ay, dito na po sila ninirahan. So nakakamangha rito, ang daming bata pero wala raw kahit isang na-aksidente dito na lalaglag. Nakaagaw rin ang aking pansin, malalaki nilang paa. Kailangan talaga dito ka ipanganak para magamay mo tong mga ganito. Kasi kung di ka sanay, kagaya namin, nagvi-video kami kanina, nandun na pala kami sa edge. Kailan pa po kayo nagsimula dito yung parang taot ba to? Yung... Ay baka malaglag daw ako. Ngunit kailangan kong masanay sa mga kuwebang ito kung gusto ko na ang aking misyon ay makumpleto. So gagawin ko, kung ano yung kakainin nila, yun yung kakainin ko. Kung saan sila matutulog, doon ako matutulog. Kung paano sila naliligo, yung pamumuhay nila, yun yung susubukan natin gawin. Mahaba ba po dito? Yung kuweba? Papasok-pasok dyan? Lalim doon. Mapupuntahan ko po o malayo? Mahirap. Malayo pa daw tong yungib na to. Delikado daw yung papasok doon. Pero susubukan natin mapasok, makita natin kung anong meron sa loob. Ay Lucas, baka hindi mo kaya. Kaya mo ba? Baka madulas ka. Delikado. Delikado oh. Delikado. Pero ano, wag na. So ako na lang papasok kasi hindi dito binababaan talaga ng tao dapat. Susubukan ko kung hanggang saan ang kaya ko mag-video. Ay! Ay, Tito, biglang tumahimik na. Halos hindi mo narinig yung mga bata sa taas. Nakakatakot dito. Sa ilalim ng limaw-limaw cave ay mayroong panglihim na lagusan kung saan makikita daw ang isang bukal ng tubig na itinuturing nilang sagrado. May ahas ba dito, kuya? Madalang. Madalang daw, pero gusto ko sanang sagot, wala. Madalang. Ibig sabihin, meron. Delikado. Wow! Ay, grabe. Ayun pa yung pinakababa. Dinig ko na nga yung lagas-gas ng tubig. Matalim, madulas, at matarik ang akyat panaog sa kuweba. Wala na tayong matapakan dito. Bangin pa man din dito sa ilal. Ay! Triple ang aking pag-iingat dahil sa isang maling hakbang ay tiyak na kapahamakan. Ayun, hanggang doon pa pala. Underground talaga siya na ilog. So narating na natin yung pinakadulo nitong tunnel. Mga 30 minutes rin na binaba natin yun. Hindi na ako pinapapunta dito ng guide. Pero para mapakita ko rin sa inyo, wala talagang tapakan. Sobrang delikado. Sagrado to. Sa hindi ko malamang dahilan, nagsimula akong kilabutan. Marahil dahil sa lamig ng klima sa malalim na kuweba. Kung sadyang ang mga ganitong lugar na bihira mapuntahan ay may mga hindi nakikitang presensya. Maraming mga cave dyan na talagang kinikilala nilang sagrado. Kaya pag sinabi nilang bawal ang ingay, huwag ka mag-create ng ingay. Kasi naalala niyo yung kasaysayan ng Davey House ba yun? Si dito na biktima yun. So ngayon lang ito napakita. Parang may naririnig akong kakaiba. Siguro alis na rin tayo. Nakakita na natin yung parang bukal nila dito. Tara na. Ang hindi ko alam, mamayang gabi ay mas magiging misteryoso pa ang aking karanasan. So lilipat tayo ng panibagong cave. Isa lang ang limaw-limaw sa maraming pinaglalagian nilang kuweba. At sa aming paglalakad ay may mga ilan na kaming nakita. Wow! Ngunit tuwing tag-init ay gumagawa sila ng kubo sa ibaba upang makapag-ipon ng kanilang makakain sa panahon ng tag-ulan. Tag-ulan dito kami. Pero ang dahilan kung bakit ang kuweba ay hindi nila maiwan ay nakakubli sa hugis ng kanilang kalupaan. Ang Singnapan ay dating bunganga ng patay na bulkan. Kaya ang kanilang lambak ay tinatawag na basin dahil sa malaplangganan nitong hulma. Kaya upang maiwasan ang panganib ng biglaang pagbaha, kaunting kulog at kidlat ay agad na silang umaakyat. So dito na tayo sa pangalawang kuweba. Ang tawag nila dito, Singnapan Cave. Tara, pasukin na natin. Sa lahat ng kuweba ng Taot Bato, nag-iisa ang itinuturing nilang pinakasagrado. Ang Singnapan Cave o ang tinatawag nilang Inang Kuweba. Nag-spray na kayo dun sa Singnapan Cave mismo. Nakapunta po kayo dun sa dulo. Maging ang mga sanay sa kuweba na sprayman, pinangingilagan ang kuweba ng Singnapan.
Wala pa po. Takot po kayo maglagos. Grabe tong napasukan natin. Sobrang taas. 10 floor siguro to ng ceiling from floor. Tapos ang lawak ng lagusan niya from doon. Andito na tayo. At mahaba pa doon. Susubukan natin, tingnan pa natin. May time yan, sir, yung unang pasok ko dyan. Malangsa yung room. Minsan na daw nilang sinubukan maabot ang dulo ng Singnapan, ngunit pagpasok nila ay agad na siyang pinigilan. Lang tayo baka nandyan yung patay. Sobrang nahilo ako ng loob. So ito parang may lagusan pa siya dito. Hindi lang natin talaga mailawan, pero kung maiilawan natin yan, mapakita yung gaano ka siya ka-ingrande, gaano siya ka-grand. Grabe! Wala pa't nakakapag-explore talaga rito. Mag-iisang kilometro na yung nilakad natin papasok. Hindi pa rin natatapos. Wala pa raw dayaw na nakaabot dito sa dulo. Inanod na puno. May ilang nagtangka, pero sa di malamang dahilan, lahat ng sumubok ay nabibigo. Meron talagang bantay dyan. Bilang nakagawian tuwing nangangaso, nilagyan na ako ng tradisyonal na kasuotan ng punong tribo. Pero kailangan ko mapatunayan na karapat-dapat ako sa ganitong karangalan. Gamit lang ang mga materyales ng kalikasan, kaya gumawa ni Takon ng panghuli ng paniki at mga ibon. At nasampulan na kami ng mga tinik nito kahapon. Ay, may tinik-tinik. Ano? Susubukan na natin to. First time ko lang gumamit nito. Bago kami manghuli, ay ihahanda na namin ang apoy na paglulutuan at susubukan ko gumawa sa makalumang paraan. Papakita ni Johay kung paano gumawa ng apoy galing sa bato. Wow! Sobrang bilis lang gawin. Mabilis. Baka kasi tamaan yung daliri ko. Ayun. Galing. Sariwa pa ang kahiyang inabot ko, kaya naman kailangan kong mapatunayan na kaya kong makagawa rin ng apoy sa makalumang paraan. Muusok na. Mukhang sinerte na ako, pero Natapon. dapat makaipon ng sapat na kulitap o abo mula sa mainit na kahoy. Huwag ka matatapon. Saka naman maingat na ililipat sa tuyong bunot ng nyog. At matyaga itong hihipan ng marahan hanggang magningas ng tuluyan. Kapaso pa ako. Maghahanap na kami ng hapunan. Kabilang na ako ngayon. Bumalik kami sa kuweba ng Singnapan kung saan pinakamarami daw ang nahuhuling paniki. Ipinakita sa akin kung paano ito gawin. At ngayong gabi, sa akin mismo nakasalalay ang aming pagkain. Pero nagsimula na magbanta ang ulan, kaya umalis na ang mga bata at kababaihan. Pag lumakas ay kailangan namin agad na lumikas. Ito ang kadalasan nilang inuulam dahil marami nito sa kuweba na matatagpuan. Madali lang ang proseso, angat baba lang ang bolo. Para may nahuli ko. At pag naglabasan na sila sa kuweba, wala nang kawala pag sa dulo na patikit dahil sa talim ng tinik at disenyo ng kawit. Sabi itong yata tayo ngayong gabi. Pero ngayong gabi, mukhang wala sa menu namin ang paniki. Kanina pa natin sinusubukan na manghuli ng paniki. Ready naman na sana akong tumikim pero wala tayo nahuli. Dinala ako ni Panglima sa isang pwesto sa kuweba. Medyo nakakaba pero kailangan ko sumang-ayon sa paanyaya. Dito, ginagawa ang tradisyon nung sila ay kumpleto pa. Sa harap ng apoy, sila ay nagtitipon upang makinig sa saling kwento na galing pa sa kanilang mga ninuno. Ano po yung pinaka gusto nyo bilang nakatira sa kuweba? Kahit malakas ng ulan, bagyo pa, hindi kami na sa panganib. Nakakwento nyo po dati na may binawian ng buhay. Dito po ba sila sa kuweba na ito na pumasok? Oo, Ay, dito mismo. dito. Minsan na daw may pumunta na 3 bisita sa kuweba ng Singnapan at sinumahan sila ng isang tao at bato sa loob upang magabayan. Pero maya-maya, sinabihan sila ng katutubo na huwag masyadong mag-ingay dahil ang kuweba ay may misteryosong bantay. Ngunit hindi nila ito sineryoso at sa halip, sumigaw pang isa. Sinong nakatira dito? Sabi niya kung may nakatira, maglabas ka
picturean kita. At hinamon na kung sino daw ang nasa loob ng kuweba ay magpakita para mapicturean nila. Kabukas yan, sige, ano kami, nabalitaan na lang namin. Ganyan na. Binintangan na kami, sabi baka linasyon namin. Anong ginawa nila doon? Sinabi namin. Galing po yung taong Oo, nagalit. May alam po ba kayo kung sino yung nakatira sa kuwebang ito? Oo, si Lolo Bungaw. Sino po? Si Lolo Bungaw. Sino na kinikilabutan po ka? Siya na nanirahan dito. Sabi ng mga magulang namin, malaking tao. Nakabalik na tayo dito sa Limaw-Limaw. Yung ibang mga taot bato, lumipat na ng pwesto kasi hindi tayo kasya rito. First night dito, first and last night na makakatulog tayo sa loob ng kuweba ng taot bato. Bumalik kami ng Limaw-Limaw dahil andito ang kanilang nakatabing pagkain. Ang pangalan niya si Lulu Tambuk. Dumating si Elizalde at si Marcos. Siyempre namigay na sila ng mga food pack. Ngayon binigyan na ng sardinas. Tapos binuksan ngayon. Pagbukas, siyempre may sabaw. Sabi niya, dugo pa daw. At ang isda raw ay hinugasan saka muling sinabawan. Dinner is served. Nakalimutan ko anong tawag dito sa saging na to. Maliit lang. Parang sabay yun. Enjoyin ko na tong dinner sa Taot Bato Cave. Saan niyo po parang dinadala yung mga namatay niyo? Nililibing na po sa lupa. Depende sa bilin. Yung matatanda namin, kung bilin hindi nililibing, lagay mo dun sa mga maliliit na kuiba. Kami lang yung napayagan na matulog dito. Dahan-dahan lang tayo kasi tulog na sila. Sinubukan ko hindi maisip na may posibleng kalansay sa isa sa mga silid ng kuwebang ito. Guys, kamusta ang tulog? Masarap pero malamig. Pare-pareho pala namin naririnig ang tunog na kakaiba. Pero kagabi ay wala pa sa amin nagsasalita. Kulit nga no kagabi. Kakaiba. Sabi ko dito baka ibon lang yan. Ibon pre. Parang may nag-tiktok. Walang signal. Ha? Walang signal. Wala nga signal. Tapos tinignan ko agad yung cellphone ko. Di ba kinako cellphone? Sabi ko di naman. Wala na. Nakamute kasi. Akin din. Ito to dyan banda. Ang weirdo lang rito, yung ingay na naririnig ko nung madaling araw is doon galing sa gubat. Si Carrie nakakarinig doon sa ilalim ng kuweba. Si Lucas dito niya naririnig. Parang pinaglalaroan nga kami. 2 linggo na nakakaraan, simula na nanggaling ako ng Singnapan. Kinailangan namin umalis ng biglaan dahil naubusan na kami ng kaisa-isa naming panlaban, ang mosquito repellent. Pero nangako akong babalik pag nagkaroon ng tsansa para magbigay dagdag probisyon sa mga taong kuweba. At ang aking guide ay gusto ko rin mabigyan ng sorpresa matapos kong malaman ang kanyang storya. Yung hindi pa nag-aaral yung anak ko, yan pa rin kami sa kuiba. Sasagutin ko na yung isang buong taon. At kailangan ko pa rin kumpletuhin ang aking misyon ng mga aso ng ibon. Kaya naman, kailangan ko mahanap si Kuya Meldo para matuloy ang aking plano. Petsa 14. Alas 9 ng gabi, nandito ako sa isang parang nakahiwalay na bahay. Open lang talaga yung mga bahay dito. Walang mga dingding, walang bakod. Matutulog na ako for tonight. Hopefully safe tayo. Eh, may tao, may parating. Malalim na ang gabi nang maalipungatan ako sa mga tahol ng aso. Kakarating lang nung isang manugang may dalang mga... Wow! Ang dami! Ang galing siya ng huli. At dahil wala silang ref o kuryente dito, kahit hating gabi ay kailangan nilang lutuin ang mga nahuling isda. Ito na ang bagong buhay ni Kuya Meldo sa labas ng mga kuweba. Mas kumbinyente at kahit papano ay nakakapaghanap ng pera. Pero bukas, malalaman ko ang tunay na saloobin niya. Sinimulan ko na ulit ang mahirap na daan papuntang Singnapan. Nagkita kami ulit. May pang-5 redo. Ganang hapon. Salamat at nakabalik ka. Sabi kasi bibisita ako ulit. Ikaw lang. Ako lang. Kanina pa ako kinakagat ng
Lamok. At nangyari na ang aking pinakapinangangambahan. Inabot na ako ng dilim sa gitna ng kagubatan. Sketch nito sobra. Lubhan delikado dahil ang mga banta ay hindi madaling makita. Naranasan mo na yung buhay sa baba. Hinahanap mo ba yung parang buhay mo dito o gusto mo na sa baba? Hindi. Gusto ko dito magandang buhay dito. Dito kasi talaga? Pera lang kung walang pera talaga dito. Kala ko dahil lumipat ka na sa baba, gusto mo doon sa baba? Hindi. Kung hindi lang nag-aaral yung anak, gusto ko nga sana doon ako Sa kuweba. Oo. So kung papipiliin kita ngayon, saan ka titira? Doon sa baba o dito? Dito talaga. Ito si Johay, mula sa pamilya ng dalubhasang mga ngaso. Bata pa lang ay bihasa na manghuli ng iba't ibang hayop ang mga tao't bato. At si Johay ang tutulong upang ang panghuling misyon ko ay makumpleto. Traditional na kasuotan tuwing nag-hunting is nakabahag. Para mas tahimik ang galawan at ang pagsabit ng mga sanga ay maiwasan. Medyo inaalat ngayon si Johay at matataas na din ang ibon sa lugar na ito, kaya lilipat kami ng pwesto. At ako naman ang susubok ng mga aso. Oh! Loveless. Wow! Ayos na ba yung ganong tira kanina? Baka tama na sa ibon. May naspatang kaming abot tanaw na ibon. Pero di man lang ako nakatsamba. At ito na ang panghuli kong tsansa. Pero wala talaga. Wala man kaming nahuli kahit panandalian. Ano libangan nyo nun pagka nandun kayo sa kuweba? Maghanap ng ulam, pangaso. Yan lang inang Hinahanap trabaho mo. namin to. Ay naranasan ni Kuya Meldo ang nakagis ng buhay sa kagubatan. Yeah, lima dorme. Sabi ko po, babalik ako eh. Dito tayo natulog na, ano? Ito po, yung pangako ko sa inyo. Salamat po. Ang hindi alam ni Maman ay bukod sa probisyon ay meron pa akong natitirang sorpresa sa kanya sa loob ng karton. Tuwing aking mababanggit na pumunta ako sa taong kuweba, lagi nilang sambit ay kawawa naman daw sila. Dahil kapos sa pamumuhay at walang kahit anong pag-aaring bagay. Pero hindi itong aking nakita, kundi isang tribo na masaya sa kung anong meron sila. May makakain mula sa kalikasan, Okay naman, masarap. mapapaliguan at mga kuwebang matutulugan. Kung sasabihin po ng gobyerno sa inyo na lipat na kayo sa bayan, papayag po kayo na lumipat sa bayan. Dito na kami pinanganak. Kahit ipapaalis kami, hindi kami mag-alis. Kahit mamatay na kami. Sa kanilang kagubatan, walang opisina, walang politika, walang bayaran. Lagyan mo mansana sa ulo. Sapat na sa kanilang namumuhay araw-araw kasama ang pamilya at hindi ito kayang tumbasan ng kahit na anong pera. Bye-bye. Pumasok na yung dalawang mong anak. Oo. Ano yung mga gastos nila? Notebook, saka yung mga sapatos, saka yung mga gamit. May bayad din ng tuition? Oo. Sasagutin ko na yung isang buong taon, isang pinapaaral mo. Ibigay ko na sa yung pinangako ko. Sana Maraming salamat. walang alawan. Sa pag-alis ko, ang aking pananaw ay nagtatalo. Malaki ang pakinabang ng edukasyon, ngunit kasabay ng paghalo nila sa sibilisasyon, ay siya naman paglaho ng kanilang tradisyon. Di paano yan? Sa mga susunod, wala nang mga titira sa kuweba, no? Baka wala na. Baka kayo na Kasi yung na masanay ka na sa labas. Sa mga susunod na taon ay hindi malabo na makita na lang ang mga tao't bato sa malalaking museo at sa mga lumang litrato. Kaya malaking karangalang makasalamuha
ang mga huling Oh Lord, I taong won't kuweba. come home till the river runs dry, my friend. Pumunta ako ng Singnapan upang aking malaman kung totoo ba na hanggang ngayon ay may mga nakatira pa rin talaga sa kuweba. Ngunit ang mas malalim na dahilan, Ito po si Lucas, anak ko ito. Anak ko po, anak ko. isang taon na lang ay bubukod ng anak ko para simulan ng kolehiyo. Kaya limitado na ang mga pagkakataong kagaya nito. Gusto ko siyang isama, makapaglakbay kami, makakilala ng mga kagaya niyo po. Parang kahapon lang nang ipinanganak ka at sabihin ng mga doktor na napakaliit ng tsansang mabuhay ka. Hindi alam ni Lucas to. Yung documentary kasi nito, bali insert ko yung storya niya. Muntik na kasi hindi mabuhay yan. Lahat ng nasa paligid natin ay nawalan na ng pag-asa. 1 milyon na ang bayarin, hindi naman bumubuti yung sanggol. Pero lumaban tayong dalawa. Wala pa raw kalahati. Pero kaya Lucas, huwag kang gumanyan, lalo ka mahihilo. Habang tubo sa lalamunan, sunog sa kamay, hiwa sa leeg, hiwa sa tiyan, ilang beses nang bumibigay ang iyong katawan. Kung kukuhanin ng sanggol ay kunin na, 1 milyon na ang bill. Pero sinubukan mo pa rin lumaban. Ikaw magkaliya, ha? Kaya sa kabila ng walang pagkukuhanan, araw-gabi gumagawa ako ng paraan. Lumalapit sa mga kamag-anak, ahensya at kaibigan. Hindi ka na madulas kanina. Either mag-squat ka, o upo ka ng diretso sa Walang gabi na hindi kita binantayan. Wala akong tulog kadalasan. Pero okay lang, basta alam kong ligtas ka sa magdamag. Ang tamad naman ng tatay na ito, tulog ng tulog. At matapos ang mahigit na 1 buwan, 100 ka, baby, oh. unang pagkakataon, nagkaroon ng pagbabago sa iyong kalagayan. Gumanda na ang iyong paghinga hanggang sa makalabas ka na ng tuluyan. konti pa hinga mula. Hindi tayo muna. Darating ang araw na hindi mo na ako kasama at ang mundo ay muling susubukin ka. Balikan mo lang ang ating storya. Yung panahong lumalaban tayo kahit na dehado. Nung hinamon natin ang tsansa kahit na pangit ang hawak na baraha. Mararamdaman mong kasama mo pa rin ako at lumalabang katabi mo hanggang dulo. Tandang-tanda ko pa nung mga oras na walang natatanaw na kahit kaunting pag-asa. Kinausap kita at ipinangako ko sa'yo na Kaya mo yan. Panoodin mo to paglaki mo. Makapapanggal namin siya, ha? Kaya mo yan.